Nanawagan ng investigasyon ng kaanak ng lalaking nasawi ng manlaban umano sa mga pulis na maghahain ng warrant of arrest sa San Juan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Hindi nyo dala kayo ng warrant. Wala kayong dalang warrant eh. Papatayin muna bago kuhanin ng warrant. Kaya nagasir ang batas natin ngayon. Hindi ko dala siya ng cellphone eh. Kuha ang video na iyan matapos mapatay ang 35 anyos na lalaking hahainan lang sana ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa RA 8294 at RA 9516 na may kinalaman sa pag-iingat ng iligal na armas at granada umaga noong July 28 sa Barangay Bulsa, San Juan, Batangas. Nauna nang sinabi ng pulisya na unang nagpaputok ng baril ang lalaki kaya binalikan nila ito ng putok na nagresulta sa kanyang pagkasawi. Pinabubulaanan ito ni Marlon, hindi niya tunay na pangalan, kaanak ng nasawing akusado. Wala raw ipinakita sa kanilang warrant of arrest nang dumating ang 8 armadong pulis na nakasibilyan noong araw na iyon. Yung unang dumating po dito, 8 na nakasibilyan. Hindi ko po sigurado kung pulis lahat yun. Kasi nakasibilyan po eh. Wala na pong salita. Ginilidan niya yung bahay na pinutukan na po sa bubong. Ang search warrant po ay dumating. Ang huling dumating na pong pulis ang may dala. Tugon naman ng Pro Calabarzon sa pahayag na ito ng kaanak ng akusado. Yung warrant is dala-dala ng pulis na kanyang pinutukan kaagad, no? So itong pulis na ito itinakbo sa ospital. Nasa rules of court, pwedeng walang dalang warrant yung mga pulis natin. Pag nag-implement sila ng warrant of arrest and pagdating sa istasyon, doon po pwedeng ipakita yung warrant of arrest dito sa suspect na hinuhuli natin. Nakita naman natin na itong suspect natin is involved sa 7 shooting incident dito sa Calabarzon. Ayon pa sa kaanak ng akusado, may mga natatanggap siyang banta gayon din ang kanyang kaanak sa kanilang buhay noon pang nakaraang taon at buwan ngunit hindi na nagawa pang makapagsumbong sa pulisya. Itinanim din daw noon ng mga hindi pa nakikilalang lalaki ang naturang granada sa bahay ng kanyang kaanak. Napag-initan lang daw ang kanilang kaanak ng ilang dating mga opisyal ng barangay. Yung mga opisyalis po dito ng barangay ay hindi niya po nasamahan ng mga nagdaang eleksyon. Nilapitan po sila. Doon po nagpipita. Napakadami po namin testigo na yung mga dumating pong mga armadong lalaki, inigutan po talaga agad yung bahay at pinutukan. Tumakbo po siya, hindi man po talaga siya malalaban eh. Hustisya ang sigaw ngayon ng mga kaanak ng nasawing akusado, gayon din ang panawagan para sa kanilang kaligtasan. Palabasin nila yung totoo na nangyari, tapos isinangkot pa po nila sa droga. Alam po ng tao dito sa amin na hindi na nagdodroga. May mga bumabalik-balik pa po dito mga pulis dito sa amin, sa barangay. Magkakaroon umano ng mas malalimang investigasyon ng Pro Calabarzon hinggil sa nangyaring insidente. Pwede silang pumunta dito sa Laguna kung saan nila gustong magkain ng reklamo. And iimbestigahan po natin yung accusation nila na walang warrant na ipinakita yung mga pulis natin. Sinisikap pang mahingan din ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang umano'y mga dating opisyal ng barangay na nabanggit ng kaanak ng nasawing akusado. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.